Hindi lahat ng opinion kailangan mong pasanin. Hindi lahat ng comment kailangan mong patulan. Kung may bashers ka ngayon, congratulations. Ibig sabihin, may patutunguhan ka. Kung content creator ka at natatakot ka mag-post dahil sa bashers, pakinggan mo to. Kasi kung hinihintay mong wala nang mangbabash bago ka maging confident, hindi ka na makakapagsimula. Una, normal lang ang bashers. Una sa lahat, linawin natin ito, hindi ka binabash dahil mali ka. Binabash ka dahil nakikita ka. Walang bashers ang invisible. Walang bashers ang walang ginagawa. At higit sa lahat, walang bashers ang hindi umaangat. Kung may nagko-comment ng ganito, ang yabang mo naman, sino ka ba? Feeling sikat. Ibig sabihin lang nun, may na-trigger kang insecurity sa kanila. Part 2, baguhin mo ang pananaw mo. Ito ang sikreto ng confident creators. Hindi nila personal na ina-absorb ang bash. Tanungin mo ang sarili mo, may ambag ba sa growth ko to? May tinuturo ba ito? Kung wala, hindi mo kailangang dalhin at hindi mo kailangang pansinin. Hindi lahat ng opinion kailangan mong pasanin. Hindi lahat ng comment kailangan mong patulan. Pangatlo, practical tips laban sa mga bashers. Tip 1, ihiwalay mo ang sarili mo sa content mo. Ikaw at ang content mo. Binabash ang video mo, hindi ang pagkatao mo. Tip 2, control what you consume. Pwede kang mag-delete, pwede kang mag-hide, pwede kang mag-block. Hindi yan kahinaan. Boundary yan. Tip 3, mas pakinggan ang tahimik na supporters. May mga nood na hindi nagko-comment, hindi nagla-like, pero inspired sa'yo. Para ka sa kanila, nagpo-post. Kung titigil ka dahil sa bashers, ibibigay mo sa kanila ang kapangyarihan na pigilan ang pangarap mo. Pero kung magpo-post ka kahit nanginginig, kahit natatakot, kahit may bash, doon nabubuo ang tunay na confidence. Kung may bashers ka ngayon, congratulations. Ibig sabihin, may patutunguhan ka. Post mo pa rin, tuloy mo lang. Natulungan ba kita? Like, follow, and share.